Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo kung nanonood, please click mo yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pambayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, bakit si Isko ang kailangan ni Boto? Ano nga bang meron siya na wala itong si Hani Lacuna at itong isang eksena na itong si Sam Bersosa. Yan guys, ang topic natin ngayon. Pero bago yan, shout out muna po sa mga Iskoyans na taga Maynila at sa labas ng Maynila, lalo na po mga OFW na ating mga kababayan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa akin. Alright? So, ang hingin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat. So, yun na nga guys. Bakit nga ba si Isko ang kailangan ni Boto? So, unahin muna natin guys. Itong si Sam Bersosa na kung saan umi-eksena siya ngayon. Sinasabi niya na matagal na rin daw siyang tumutulong. Nakita natin, di ba? Na may mga pinagawa pa sa mga bus clinic. At ang isang controversial sa kanya, namimigay siya yung mga mamahalin kagaya ng spam, di ba? Imbis na sardinas. So kung titignan mo, okay naman yun guys. Diba? Kasi nga para sa akin, pagtulong, walang masama kahit hindi natin yan sinusuportahan. So wala tayong problema doon. Pero itong si Sam Bersosa, pag tinignan mo yung background niya sa politics, bagamat isa siyang party list o representative ng tutok tuwin, iba pa rin yung nagugobyerno o yung executive, local executive, kagaya nga ng mayor, di ba? Kailangan ba natin nga itataya ang ating kinabukasan? Kasi hindi lang ito simpleng 3 taon, di ba? Nakasalalay din dito yung mga future ng mga anak natin. Di ba? Mga kaapu-apuan natin. Pagka sumablay tayo dito, yari silang lahat. Hindi lang naman sa panahon natin. Di ba? Bagamat tumutulong nga siya, ano kaya ang magagawa niya kung siya magiging mayor? Lalo na, wala naman siyang experience, guys. Hindi naman biro ang pagiging mayor, di ba? Sa dami ng inaasikaso mo, di ba? Lahat kasi yan, hawak mo, di ba? Sa peace and order, DSWD, sa mismong City Hall, sa police, at kung ano-ano pa. Siyempre, kasi pagka ikaw ay executive at wala kang masyadong alam, bago ka lang sa posisyon na yan, parang napakahirap atang mag-manage, di ba? Sa isang opisina nga lang, guys, di ba? Kung hindi ka marunong mag-manage, halimbawa isang supervisor o manager, ilang taon lang yun, napakasakit sa ulo ang mag-manage ng tao. Ito pa kaya, bukod sa mga empleyado, yung mismong botante, di ba? Yung mga taga Maynila, 2 million guys ang botante at dumaragdag pa yan habang lumilipas ang panahon. So, dapat ba natin ipagkatiwala ang pagiging mayor dito kaya Sam Bersosa na wala namang experience guys. Napakahirap po yata. 'Di ba? Dahil kung hindi siya magaling, hindi niya alam ang ginagawa niya, pwede siyang lokohin ng nasa paligid niya, 'di ba? So parang nakakatakot yata na ipagkatiwala, 'di ba? Sa taong wala namang background sa pagiging executive. Tumutulong, walang problema, okay yun, guys, 'di ba? So mahirap po. Kasi hindi biro ang trabaho ng isang mayor. Lalo na kung wala ka pa talagang napapatunayan, napakahirap sumubok. Hindi masamang sumubok, pero tingnan din yung background. Di ba? So, para sa akin, sobrang layo ni Sam Bersosa dito kayo. Kumbaga marami pang bigas na kakainin, di ba? Parang ganun ang mangyayari dyan. So, siyempre, pinapakita niya sa tao na tumutulong siya. Hindi naman natatapos doon, guys. Marami pang kailangan gawin kapag ka mayor ka. At 3 taon lang yan. Baka mamaya, maubos ang 3 taon, wala ka pang nagagawa. Diba? So, para sa atin, sobrang layo po itong si Sam Bersosa. Hindi naman natin sa minamalit, guys. Pero sa fact lang tayo at sa background check, di ba? On record lang, wala talaga. Medyo mahirapan tayo dyan, di ba? At ito namang si Hani Lacuna, sabihin natin medyo malapit, di ba?
sa kanyang experience ng pagiging mayor. At kasi nag-mayor na nga siya, di ba? At dito kay Yorme, dito ka nga magtataka, di ba? Itong si Mayor Hani Lacuna, naging vice din to, di ba? Naging vice mayor kay Yorme nga. At talagang silang dalawa, guys, may kakailayan. Sobrang dikit, lahat ng plano, lahat ng naging projects, ay kasama siya. Di ba? So, alam niya lahat. At bukod doon, alam niya, di ba? Alam niya yung mga galawan ni Yorme, yung mga diskarte ni Yorme. Alam niya lahat yan. Kasi sabi nga ni Yorme, 20 years silang magkakasama, kasama yung mga ibang konsehal dyan, pati na yung mga naging congressman na ngayon ay bumabati ko si kay Yorme na pinagtak sila doon siya. Diba? Kaya dito tayo nagtataka, diba? Dito kaya may Hani Lacuna. Sabi nga ni Yorme, hindi naman maghahanap ang taong bayan. Kung yung nakaupo ngayon ay satisfied tayo, diba? Kagaya ko guys, taga 5th district ako, talagang hindi mo siya nakita dito guys. Sa totoo lang. At wala talaga tayong nakitang project. Diba? Doon tayo magtataka. Samantalang napakahusay ni Yorme. Kumbaga, siya yung trainer na, di ba? Siya yung mentor niya for the past 3 years pagiging mayor ni Yorme. Di ba? Bakit hindi niya na-adapt yun? Yun ang pinagtataka natin dito, guys. Di ba? Dito kay Mayor Hani Lacuna. Na dapat sana, siya yung isang gandikit ni Yorme, nakita na yung mga diskarte at kilos niya, dapat sana ginaya niya. Diba? Kaya mismo si Yorme na-disappoint guys dito kay Mayor Hani Lacuna na ina-expect niya kasi natandaan ko yun guys ang sabi niya ang Maynila ay nasa tamo ang kamay kumbaga in good hands, diba? Yung buong tiwala niya, alam niyang kaya niya na patakbuhin ng Maynila, kaya buong tiwala niya inabilin yung Maynila. Kaya nga niya in-endorse, di ba? Na kung saan, halos landslide guys. Halos panalo lahat. Di ba? Yung 6 na congressman, panalo lahat yun. Kay Yorme lahat yung guys. Pero ngayon, isa lang naiwan nito si Ernix Dionisio. At lahat yun, sumama kay Mayor Hani Lacuna. Di ba? Sayang, di ba? Actually guys, sayang itong si Hani Lacuna. Nasana pinagbutihan ko niya. Nakita niya na kung paano gumalaw itong si Yorme, pinabayaan lang niya. Di ba? At ngayon, nagkakakumahog sila guys. Di ba? Dahil nagtaka nga sila, di ba? Nung bumalik si Yorme, di ba? Kinuwento niya nung vlog natin kahapon guys, di ba? Kinuwento niya kung paano siya tinrato. Parang nakakaawa pa nga si Yorme doon, di ba? Nung binastos siya ni Joel Chua guys, di ba? Na sinasabi daw ni Joel Chua, di baling matalo kami sa iba, wag lang sa'yo. Diba? Napakasakit nga naman para kayo niya. Kaya nga sabi niya, ikaw, ano bang ginawa kong masama? Bakit parang dami kong ginawang kasalanan sa inyo? Bakit ang laki ng kasalanan ko? Imagine, matatalo sa iba, wag lang sa akin. Diba? Tapos, sinundutan pa. Ano sabi niya? Itong si Joel Chihuahua. Ano sabi niya? Ang tigas ng ulo mo! Sabi daw kayo, alam mo, medyo nakakaawa din si Yorme doon, guys. Pero believe ako kay Yorme dahil napaka-humble niya. Hindi niya na pinatulan. Kumbaga, ninunok na lang niya. Parang hindi magkaroon ng violent doon, di ba? Siyempre, nasa edad din naman yan sila Joel Chua, hindi niya na pinatulan. Dahil unang-una, sabi niya, mahal ko sila, 20 years yung inalagaan, hindi ko akalain na ganun sila. Sayang talaga yung grupo ni Yorme ngayon. Di ba guys? Kaya dismayado siya, hindi lang taong bayan, mismo siya. Nung nalaman niya na unti-unti nang lumalabas yung mga problema, di ba? Yung sa health sa online registration, walang gamot, di ba? Nagkaroon yung Maynila parang nadugyot, di ba guys, na vlog natin yung Top Avenue hanggang ngayon. Araw-araw kong dinadaanan. Pag nakikita ako guys, dugyot, nakakaya sa mga turista dyan, di ba? Kasi Maynila, Kapitolyo ng Pilipinas, di ba? Tapos dadaan ka sa Top Avenue, guys. Ang pangit ng ilalim ng LRT na yun, kung saan iniwan ni Yorme yun, pinturado, guys. Napakagandang pintura nun. Maliwanag yung ilaw, di ba? So, ganun, guys, sa mga ganun nga siya. At bukod dun, sa project, di ba? Napakalaking project. Alam naman niya kung paano ginawa ni Yorme dyan.
Di ba? Nung nangutang sila sa Land Bank tsaka IDBP Bank, di ba? Na pinanggawa nga ng mga eskwelahan, ng mga ospital, ng Manila Zoo. Ba't di niya nakita yung ganun diskarte? At lumalabas pa ngayon, parang sinisisi pa si Yorme dun sa diskarte ginawa niya, di ba? Parang binabato pa sa kanya, nangutang ka kasi, parang gano'n, di ba? Pero kasama na naman sila sa utang, di ba? Sabi ni Yorme, kung hindi nyo kayang bayaran yan, umalis kayo dyan. Ako ang magbabayad. Kaya, anong meron kay Yorme? Diskarte guys, yung unang diskarte. Pangalawa, siyempre, yung pagmamahal sa taong bayan. Yung una. Kaya kahit kakampi nila, di ba? Sabi niya, kahit kakampi ko sila, pag taong bayan, kapakanan ng taong bayan, interes ng taong bayan, iaawayin ko yung mga yan. Di ba? Parang hindi niya masikmura yung pabayaan mo yung mga taong nagtiwala sa'yo, na binoto ka, di ba? Pinagkatiwalaan ka, na pagagandahin pa sana yung serbisyo, mas marami sanang projects na ilulunsad, di ba? Ay, sayang talaga. Kaya napakalayo. Kaya ngayon, siyempre, hindi natin pwedeng ipagkatiwala muli sa mga ganyang diskarte. Dapat talaga bumalik si Yorme guys. Kailangan po natin ng suportahan palalo, ikalat, di ba? Yung mga magagandang ginawa ni Yorme na kung saan hindi may kakaila, hindi may tatanggi, agresibo nandyan guys, yung performance at siyempre yung experience din niya bilang paggogobyerno, diba? Nagsimula sa wala, naging councilor, diba? Umaga alam niya yung pamumuhay sa grounds, sa ilalim o sa mga laylayan na mga mahihirap natin mga kababayan, dahil galing nga siya dyan, di ba? Mula sa pagkabasurero niya, kumakain ng pagpag. Hindi yun matatawaran guys. Hindi yun matatawaran dahil experience yun na nakatatak na sa kanyang puso't isipan na kailangan niyang malagpasan yun. Na kung saan, nalagpasan na nga at yun din ang gusto niyang mangyari sa ating taga Maynila. Napakaganda guys, napakaganda na sinayang nitong si Mayorahan nila unang pagkakataon. Di ba? Sabi ni Yorme, hindi naman maghahanap ang taong bayan. Kaya nagulat siya nung bumalik ka na. Sabi, di ba? Bumalik kahit saan sa pumunta, ganun na sinisigaw. Ay, siyempre, di ba? Ibang usapan na yun, sabi ni Yorme. Kaya, tuloy-tuloy lang po tayo guys. Talagang kailangan natin maipanalo si Yorme. Na kung saan na kailangan natin labanan yung mga fake news at mga sumisira sa kanya. At pag-like po itong vlog natin na to para mas marami pang makaalam na wala nang ibang karapat-dapat kundi itong si Boss Y, Yorme Escondero. So kayo guys, anong masasabi nyo? Diba? Sobrang layo ba nitong si Samba Versosa, diba? Itong si Mayor Hani Lacuna na nabigyan ng pagkakataon. Tapos, pinabayaan lang. Kaya sumisigaw ang Maynila ngayon, diba? Mga taong bayan na bumalik na itong si Yorme. So, alright guys, hanggang din lamang po. Abangan nyo sa sunod kong vlog. Thank you very much po. Manila, God bless.